tayo ngayon dito sa farm namin. Pinapagawa ngayon yung bagong tatanaman natin ng pagkain ng hayop. So, for the meantime, soon, magiging cabin number 2 to eh. So, in the meantime, taniman muna ng ating pagkain ng hayop. Yeah. Okay. So mga farmer, nandito tayo ngayon sa aming new cabin soon, no? So ito yung pinapagawa naming bago. Ito tataniman muna namin, no, para pakain sa hayop muna. So sasamantalahin yung habang wala pa tayo budget, no, para sa pagpapagawa ng cabin number 2. So kasi hindi pa rin naman tapos yung ating cabin number 1. So dito, ngayon mga farmer, nag-aalaga kami ng mga kambing, manok, pabo, gansa, bibe. So yun yung mga source ng kinabubuhay namin dito. Bukod dun sa nagtatanim din kami. Yung tinatanim namin dito, yung mga simpleng mga gulay-gulay, kamatis, talong, yan, mga ganang okra. So yung iba naman, pakain na sa hayop. Ito yun, ang aming kinabubuhay dito. No, bukod sa mga diskarte pa nating sa buhay na ginagawa natin. So tara, at pakita ko sa inyo. Ayun, may nakalimutan pala tayo, yung aking aso. So pakilala ko pala sa inyo yung aking aso. Yan, si Lala. Lala, nakakalimutan ko na eh. So pag napasyal kami dito, so pinakakawalan ko yung aking aso dito. Yan. So siya siyang poodle, no? Yan, toy poodle. Nakalaga po siya, lakad. Masaya siya dito kasi malawak. So yun naman yung goal namin talaga. So ayoko din yung aso kasi lagi nakatali. So masaya siya, oh. So mga farmer, yung aming niluluto dito ngayon ay baka. So yan, nag-alaga kami ng baka ngayon. Ayun mga farmer, tingnan natin kaya ba nito yan. 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 Ito. Pakita mo dito. Yung baka natin nilalaga. Yan. Kita ba? Kita. So yan. Mamaya pupulutanin na yun ng mga yan. So yun. Mga farmer, yun lang, no. Maganda dito, mas maganda yung simoy na hangin. The good thing this place, yung location namin, mainit yung lugar namin. Tapos yan, minsan pag bumabagyo na sa Manila dito, hindi masyado yung bagyo. Pero nung nakaraang bagyo, malakas siya, pero hindi naman kami binaha kasi mataas yung lugar namin. Mapapansin nyo, mataas lugar namin pero patag pa rin yung lupa dito. Yung mga farmer, yung ating pinapagawa is mapansin nyo, mababa lang naman yung pinagawa namin kasi cyclone wire siya. So yung ilalagay dito. So kami ng tubo, yan, ito yung tubo namin. So makapal naman siya. Dos yung size niya. Yan, ganyan lang siya kataas kasi sa yung lupa na, yung level ng lupa dito medyo mataas na. Kaya pag mapansin yung pagdating doon, medyo mas mataas yung tubo namin na ganito. So ayan, pakita ko sa inyo. Yun, ganyan lang, no? Binubuhusan lang namin ng ganito. Yan. Pero yung aming bawat sulok ng poste, so syempre siya, yung talagang buhos na poste na buo, concrete talaga. So kasi sila yung magpapatibay ng paghinila yung cyclone wire sa palibot. So ito mga farmer, ginagawa nila, nilalagyan na ng biga. So
Ito kasi yung ano niya, magpapatibay no sa ibabaw. Kapag di nyo nilagyan yung biga yung ibabaw, ang mangyayari dyan, madali siyang masira pagka ulan araw. So, madali rumubok. Lalo na kung hindi nyo naman agad siya mapapalit na dahan. Then, yun din. Kaya mas matibay siya, no? Kasi concrete na yun eh. Mas matigas. Hindi yung hollow blocks lang tapos papakinisin nyo lang ibabaw, hindi ganon. So, yun ay masisira lang din siya siguro bibilang lang siya ng mga ilang panahon lang, baka nga buwan lang, meron na siyang crack. About sa construction ng paghuhukay, meron namang standard depth talaga pagka so pag bakod naman ganyan lang na makataas, so basta may 2 feet siya, may puno yung buhos, matibay na yon. Yung pag mga building, so yun, magano na kayo sa mga engineer kung ano yung tamang so ito na basa ko lang siya sa Google yung right depth ng ng poste. So since sa experience naman namin, okay naman yung ganon. Kasi kung right depth niya is mas malalim pa dyan eh. Pero hindi siya puno buhos. Yung lang niya, pinaka base lang yon. Ito naman 2 feet lang siya, mabilis gawin, pero puno naman yung buhos. So hindi na siya gagalaw basta kasi mas malaki yung base niya eh, makapal. So bakit ganon? Pinuno namin yung buhos. Kasi bubuhat siya ng ng gate na gagawin namin diyan, yung sliding gate kasi siya. Ito mga farmer, malapit nang matapos yung aming pinapagawa. So ganito lang yung pinto namin. Yan. So alam mo na yung aming lock, pako lang, nilulusot sa ganito. Yan. Tapos dito lusot yung ulo para papakainin. Ito yung lagayan ng namin, pakainan. So ngayon, ito naman, itong ginagawang ito, mapapansin nyo, yung ginagawa ni Richard, ito yung para sa mga bisiro natin. Para safe din yung ating mga bisiro. Yan. Kumbaga, equal sila pag pinapakain, na bibigyan ng tamang shelter din. So, lalo ngayon na tag-ulan. So ito mga farmer, nagagawa kami ng fish pond dito sa loob ng cabin namin. So ito naman yung aming taniman ng Madre de Agua na gagawin naming free run area ng mga manok. So dito namin plano ilagay yung aming Jersey Giant chicken breed. So mapapansin nyo, may asola pan tayo doon. So yan, babaklasin muna namin yung asola pan at ililipat namin yan. So ito yung aming pond is concrete, so siya ay pwede kasi siyang yung concrete swim pond, pwedeng langoyin ng tao. So not sure pa kung yun nga ang gawin namin, pero ang mahalaga is itong ginagawa namin ay para sa mga langoyin ng bibe, gansa, so ito naman, gumawa kami ng poste naman para dun sa structure naman ng bahay kasi merong taas, sa ilalim kasi yung hayop, yung pagalaan ng mga manok, mga pabo, bibe, gansa, at sa taas yung aming yung pinakabahay namin. Yan. So darating yung time kasi ito ay magiging staycation, pwede dito yung mga guests namin. So for the meantime, sarado muna. Ito mga farmer, ang aming hinukay na pamposte namin ng base. Ito bubuhasan namin to ng puno. So ang depth niya nasa 6 feet ang lalim. And then yung construct nating building kasi is hanggang siya third floor. So since hanggang third floor siya, yung kanyang pagitan naman ng taas niya is ceiling mula dun sa sahig is hindi naman natin i-standard. So kaya yung depth natin is 6 feet lang, pero napakatibay na yun kasi puno naman yung buhos niya. At yung bakal natin is malalaki din, At ito ang ating farm, staycation farm, kaya natin i-improve is para marami tayong maging benefits, So the same time, habang nag-aalaga tayo ng hayop,
nakakatanggap tayo ng mga bisita, no, for guests, no. So bala kasi namin na extend tong cabin na dati ay single A-frame lang siya, no. So yung perfect triangle lang siya noon. So since kailangan na namin siyang i-extend para marami kami ng guests, no, na ma-accommodate, no, kasi malapit kami sa sa dagat, kumbaga walking distance. So sa mga gusto lang pumasyal dito, ayun, pwede silang mag-rent dito. Ayan, no. Since nakikita nyo ngayon dito sa video na to, na kami pouring namin ng cement, no. So may mga abang pa rin kami kasi we decide na itaas pa yung concrete pad, no. So parang gusto naming itaas siya sa 6 feet depth, no, para mas maraming isda ang mailagay. At the same time, mas magandang langoyan, no. Pwede yung taong lumukay dito, no. Bakit, no? Kasi magkakaroon naman siya ng filter, no, yung biofilter. So yun yung aming gagawin, no, para malinis siya. So continuous flow yung tubig. So ito mga ka-farmer, malapit na namin dito na matapos na sementohan yung pinaka sahig, no, ng ating concrete swim pad, no. So ayun na, ang plan lang namin dito is sa Solapan sana. So naisipan namin na pwede nga pala itong gawing swimming pool, or just in case pwede ring lagyan ng isda. So para kung ano man yung maging as in decided namin na gagawin dito, hindi namin pagsisihan. So ang mahalaga pag nagawa ito, kung ano man ang maisip namin, kung swimming pool ba to o pang isda, is pwede siya pareho kasi naman siya ay concrete swim pad. So mga farmer, biofilter yung plan namin na ilagay doon sa concrete swim pad namin. So ito naman mga farmer, ang aming extension namin ng cabin. So we decide na lagyan namin ng itaas, no, para meron siyang view deck, no. So ito yung aming plano is magkaroon siya ng balcony din, no, sa taas, kasi maganda yung view ng aming cabin, no, sa harap, kasi meron pa ditong view ng nature, no. So kapag natapos to, no, talagang nakaka-relax. So yun, medyo magastos lang kasi ito ay buhos, no. So pwede naman kayo magpagawa ng halimbawa plywood yung inyong pinakasahig sa taas, so para hindi kayo masyado magastusan. So dito naman decide kami na i-konkreto na, no. So depende naman yan sa budget ng mga tao ninyo kung paano nyo siya ipapagawa. Yung iba naming ipagagawa is plywood lang, no, yung itaas. So ito we decide lang na concrete, no. Kasi nagdidepende rin kami sa syempre yung ipagagawa namin, kung ano ba yung bubuhatin, no. Example, kung halimbawa ang kusina nyo nasa itaas, kung kagaya ng ipagagawa namin na next is dun sa bandang likod is nasa taas kasi nasa ilalim yung manok. So mapipilitan talaga kami i-concrete yun kasi yung bubuhatin niya is mabigat, kaya kailangan slab talaga siya. So mga farmer, hopefully na matapos ito, no. So ayun lang mga farmer ang ating ipapakita sa inyo. Sana maging successful din kayo sa inyong pag-aalaga ng hayop, no, at magtuloy-tuloy ang blessings na matango ninyo. Ayun lang mga farmer, at ito nga pala ang Righteous Backyard.